Parang sarili mong papaga. Hindi ka nga. Ba't malayo ka na lang baka ka mahulog? Magandang araw mga kaibigan. Sa ating episode ngayon, pag-uusapan natin ang buhay ng isa sa mga haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino, ang napakagaling na aktres na si Lilia Dizon. Mula sa kanyang mga unang hakbang sa showbiz hanggang sa kanyang pagpanaw, samahan ninyo ako sa paglalakbay sa kanyang makulay na buhay at karera. Dito lang sa Pinoy Wisdom, si Lilia Dizon na ipinanganak bilang Claire Strauss noong 1928 ay anak nina Regina Dizon, isang Pilipina, at Abraham Strauss, isang Amerikanong may lahing German-Jewish. Sa edad na 15, lumipat sila ng kanyang ina sa Maynila mula sa Baguio matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dito nagsimula ang kanyang karera sa teatro sa ilalim ng pangalang Carol Strauss. Naging maganda ang simula ng kanyang karera sa teatro, ngunit lalo pang sumikat nang siya ay madiskubre ni Susana de Guzman. Binigyan siya ng screen name na Lilia Dizon at nagsimula siyang gumawa ng pangalan sa pelikulang Probinsyana. Isa sa kanyang pinakaunang pagganap bilang bida ay sa pelikulang Encantada na naging daan upang lalo siyang makilala sa industriya. Nagsimula si Lilia sa showbiz bilang isang stage singer sa Lotus Theater bago siya madiskubre ni Susana de Guzman, isang writer-director. Binigyan siya ng screen name na Lilia Dizon at nagsimula siyang gumawa ng pangalan sa pelikulang Probinsyana. Isa sa kanyang pinakaunang pagganap bilang bida ay sa pelikulang Encantada na naging daan upang lalo siyang makilala sa industriya. Sa loob ng kanyang karera, gumanap siya sa mahigit 50 pelikula. Ang ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay Kandelerong Pilak, kung saan siya nanalo ng Best Actress sa Cambodian Film Festival noong 1954, Sanda Wong, at The Moises Padilla Story. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. Si Lilia ay ikinasal kay Gil de Leon, isa ring aktor, at nagkaroon sila ng 3 anak na sina Pinky de Leon, Christopher de Leon, at Melissa de Leon na pawang mga pumasok din sa showbiz. Pagkatapos nilang maghiwalay ni Gil, nagpakasal siya kay Antonio Viempers Abad at nagkaroon ng 2 anak na sina Tony at Cory Abad. Bukod sa kanyang mga pelikula, naging kilala rin si Lilia sa kanyang pagiging prangka at matapang. Isa sa mga kontrobersyal na isyu na kinasangkutan niya ay ang kanyang mga pahayag tungkol sa mga isyu sa industriya ng pelikula at sa politika ng bansa. Sa kabila ng mga ito, nanatili siyang respetado at minamahal ng kanyang mga kasamahan at tagahanga. Matapos ang ilang dekadang pag-aambag sa industriya, nagretiro si Lilia noong 1980s. Sa kabila ng kanyang pagre-retiro, nanatili siyang aktibo sa kanyang personal na buhay, patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang pamilya at mga tagahanga. Noong Hunyo 15, 2020, pumanaw siya sa edad na 92 dahil sa komplikasyon mula sa metastasis lung cancer. Iniwan ni Lilia Dizon ang isang pamana ng kahusayan sa pag-arte at pagiging isang huwaran sa industriya. Ang kanyang mga anak at apo ay nagpapatuloy sa kanyang naiwan sa pamamagitan ng kanilang mga karera sa showbiz. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga artista at tagahanga ng pelikulang Pilipino. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa buhay at karera ng isang tunay na alamat sa pelikulang Pilipino, si Lilia Dizon. Isang inspirasyon hindi lamang sa larangan ng sining, kundi pati na rin sa pagiging isang mapagmahal na ina at lola. Salamat sa pagsama sa amin at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga kwentong puno ng inspirasyon at impormasyon. Hanggang sa muli, paalam, dito lang sa Pinoy Wisdom.